Benedict, ano ang mga ibinili ni Secretary Vince Dizon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez? Magandang umaga, Ella. Ayon nga kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ay tila nalula siya doon sa dami ng mga schedule na iiwan sa kanya ni outgoing DOTR Secretary Vince Dizon. Kaninaan ay na-turn over na ni Secretary Dizon kay Acting Secretary Lopez ang bandera ng DOTR, simbolo ng pagpapasa ng kapangyarihan bilang bagong leader ng Department of Transportation. Sa huling speech ni Dizon sa opisina ng DOTR, emotional siya dahil napamahal na anya sa kanya ang naturang tanggapan. To the DOTR family, I'm sorry if you're watching now. I'm sorry, this is not a proper goodbye, but I promise I will come back here to say the proper goodbyes in the next few weeks. It's just that medyo may trabaho lang ng konti sa kabila, sa iyong brother, sa ating brother agency, sa DPWH. Ayon naman sa acting secretary, ang una niyang gagawin ay masiguro na itutuloy ang mga nasimula ni Secretary Dizon. Ang first order of business ko po, actually, nung tinanong ko mga schedule ni Secretary. Ang dami pala. At kailangan kong ituloy. Tapos pinulong po, nag-execom po kami. At tinanong ko rin ko ang mga deadlines na binigay ni Secretary Vince. Tinanong ko rin yung mga hindi pa nababayaran. At yun po ay kailangan kong talagang gawin na ngayon at ipagpapatuloy lang. Pero bago pa man ang turnover ceremony ay nagsagawa na ng inspeksyon si Acting Secretary Lopez sa Metro Manila Subway Project sa gagawing Ortigas Station. Ayon kay Lopez, simula ngayong araw ay sisimulan na ang konstruksyon sa naturang istasyon matapos nga mabinbin ng higit 2 taon. Ngayon na po, ayan, nagtatrabaho na po sila, dinodemolish na po natin at tuloy-tuloy na po ang pagpapatayo ng istasyon. Ang pagpapakuha po dito ay naayon sa batas, meron kaming writ of possession. Kung may problema, inaayos na po namin pagdating sa mga ibang mga lugar at saka dito, mga site na inaayos pa rin namin. Dito kasama ng acting secretary si Pasig City Mayor Vico Soto na nagpahayag naman ng suporta sa proyekto. Wala ng mga major roadblocks. So we're very thankful, right? Sabi nga, hindi siya matatapos sa loob ng term natin. Okay lang, importante na simulan na at wala ng additional delays pa. Ella, kanina nasabi rin ni Acting Secretary Lopez na bago nga matapos ang taon ay nasa 95% na ng right-of-way issues dito sa Metro Manila Subway Project ang mareresolba na. At yan muna ng ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.